Sana po ba kayo mag-smile with the Lord? Amen. Pero iiyak po kayo ngayon. Amen? Hindi po ako magpapayak sa inyo. It's the work of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po tunay na pinagpala po ng ating pong Panginoong Diyos sa kabutihan po niya sa ating buhay. Tunay pong mabuti ang ating Diyos. Amen? Sabi po kanina ni Pastor that every one of us has its own thing na dinadala po natin sa ating mga balikat. No, sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay may mga testings. At alam natin, hindi naman tayo bago yan sa atin and aware tayo sa mga bagay na yun. At ang atin pong pag-aaralan po, the Word of God is about the joy of the Lord. At bago po tayo magtungo na, tayo po yumuko, tayo po nanalangin. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umaga pong ito. We ask your Holy Spirit, Father, to be with us. Lord God, as we study your word, O God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong lakas na muling binigay niyo po sa amin. At sa oras pong ito, Lord, bigyan niyo po kami ng puso na makikinig sa inyo, Panginoong Diyos, na isip na mapo-focus lang sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga gapong ito. Alisin niyo po any distraction that comes from the enemy. We rebuke it in the name of Jesus. And we just allow the Holy Spirit to move in this place and to continue to saturate our hearts, Lord God, with your truths, with your words, O God. Maraming salamat nga po sa inyo, sa inyong biyaya, sa inyong pagpapala na gagawin niyo po sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito. We bring you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Sige. Yes, Lord. The joy of the Lord. Amen. Alam niyo po, maraming bagay na pwedeng mapagmula ng joy natin. No? Maraming bagay na masasabi natin sa buhay na pwedeng kang maging joyful, but not for a long time. For a while, probably, oo. Mabibigyan kanya ng kasayahan na ma-enjoy mo dito sa lupa. Pero wala na kabuluhan pagdating doon sa langit. But the joy that God has given us is a joy that will last for eternity. Amen? Yun po yung joy that we acquired, not because we are good people, but because the Lord Jesus Christ, whom we receive in our hearts as our Lord and personal Savior, the joy of the Lord. Marami pong joy na ginagawa na para nila makuha yung ganong kalalagayan sa buhay. Eh, marami silang ginagawa para ma-attain nila yung kalagayan nila na laging masaya, pero hindi po enough eh. No? Lahat po tayo naka-experience na tayo niyan ng mga bagay na na-experience natin na sayang-saya ka, but pagkatapos ng oras na yon, or probably mga ilang araw na wala na, yun yung joy na binibigay ng mundo. Pero yung ibinibigay po ng Lord po sa atin, ay patuloy natin pag-aaralan sa umaga pong ito. Nakita niyo po yung mga smiles nila? Yan po yung mga smile na talagang totoong smile, no? Talagang binibigay na wala pong halong kaplastikan, kundi katotohanan. Amen? Amen? Praise God. Sabi po, joy means to rejoice, to be glad, to delight, and to exalt. And the passion or emotion excited by the acquisition or expectation of good. Pleasurable feelings or emotion caused by success, good fortune in the life, or by irrational prospect of possessing what we love or desire. Gladness, exhilaration of spirits, and delight. Katulad ng nasabi ko, yung mga bagay na yon, which is yung mga bagay na nakuha mo, yung mga bagay na na-acquire mo that gives you joy sa buhay na to, sa lupa. At sinabi ba dyan, yung mga bagay na napopossess, na nakukuha mo, na na-acquire mo, na which is nagbibigay sa atin ng joy. But meron naman yung sinasabi about sa joy that the Lord gives. At ang sabi niya po dito, joy in the Bible is more than just emotion. Amen po? It combines a sense of happiness with a state, position of blessedness. Remember, last week, yung pinag-aralan natin, that we are blessed people, na hindi mo kailangang magmakaawa sa Diyos because your position before the Lord is that you are blessed. We are already blessed. Katulad na sinabi kanina ni Pastor. Same thing din po dito ngayon. Yung pinag-uusapan natin about the joy of the Lord, na ibinigay na yan po sa atin ng Lord, na tinanggap natin ng Panginoong Diyos sa buhay po natin.
That's why, sabi nga po dun sa nabasa ko, dapat daw yung mga Kristiyano yung pinakamasasayang tao sa buong mundo, sa balat ng lupa. Dapat. Pero minsan nagiging hindi, di ba? Pero titignan natin bakit ba hindi nagiging ganon. That's supposed to be, dapat ako yung masaya. Kung titignan po natin doon sa, may nakita po, kasi sabi niya doon, the happiest people in the world, ang nangunguna ata doon is yung Switzerland ata yun, or hindi ko na ma-recall. Pero alam ko kasama rin siya doon. Ewan ko yung Philippines kung saan po siya. Pero alam ko, mas mapapasama tayo doon. Amen? Pero salamat po sa Lord na tayo dapat yung mga masasayang tao sa mundong ito. And even sa mga nauna sa ating mga naglingkod sa Panginoon, nakita natin sila, may mga testing din eh. Lahat din ng nabuhay ng mga Kristiyano, ng mga nauna sa atin, nagkaroon sila ng mga testings and yet natapos nila yung kanilang paglilingkod sa Lord. Do may mga pagbagsak, pero still nagpatuloy sila. Dito pa meron po tayong story po, isang part sa Nehemiah, natin pong babasahin. Sa Nehemiah 8:8. Bigyan lang po natin ng konting background. Bali, ito po alam po natin dito sa Nehemiah is yung walls of Jerusalem is talagang na-destroyed. Nung sila po ay kinaptive ni King Nebuchadnezzar ng King of Babylon, na kung saan po lahat ng mga tao sa kanila is kinuha. And then yung walls of Jerusalem is talagang nag-crumble, talagang in ruins lahat. Pero salamat dahil merong isang tumayo, nagpakita ng dedication sa Lord, nakatapatan niya, at binigay niya yung buhay niya talagang na-rebuild. Dito po kasi tapos na, nagkaroon sila ng feast to celebrate sa mga nangyaring yon, and then naayos nila. Una, ang dami pa po mga testings, ang dami mga against sa gagawin po nila. But to make the long story short, natapos po nila. And then dito nga po, sabi po dyan sa Nehemiah chapter 8, verse 8, sabi dyan, they read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning, so that the people could understand what was being read. And then Nehemiah, the governor, Ezra, the priest and scribe, and the Levites, who were instructing the people, said to them all, this day is a sacred day to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the Lord. In verse 10, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is a sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Amen. The joy of the Lord is your strength. So, yun yung sinasabi po ni Nehemiah sa mga tao na the joy of the Lord is your strength. Probably because kung bakit po ganun yung kanilang nararamdaman, umiiyak, na nagmo-mourn sila, part na rin po siguro natutuwa sila, or pwede nating sabihin na dahil doon sa nangyari sa kanila, baka naaalala pa ng iba kung paano sila niligtas ng Lord, kung paano sila ibinalik ulit ng Lord sa lugar po nila. At sinabi dyan, do not grieve, paalala sa kanila. Because instead of celebrating, na dapat happy, diba? Kasi nagse-celebrate sila eh. Sabi niya, do not grieve, for this day is a sacred day for the Lord. Ginawa na ni Lord yung mga bagay eh. Nandito na tayo. Parang ganun yung gusto sabihin ni Nehemiah. Instead of mourning, we should. Sabi, rejoice before our God. Kasi ang galing ng Diyos natin. And the Lord is your strength. Makakaya natin pa ano man yung bagay na darating pa. And then may sinabi pa po siya rito sa Nehemiah, sa 11, that the Levites come, all the people saying, be still. Ayun na naman po, for this is a sacred day. Again, i-remind po na naman sila, ng Levites naman po, sabi doon, do not grieve. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, to celebrate with a great joy, because they now understood the words that has been made known to them. So alam niyo po, napakahalaga po, na talagang iniintindi natin yung bawat naririnig natin, bawat binabasa natin. Una,
ano nangyayari dito? Parang confused eh. Na dapat nag-rejoice sila, and yet, habang binabasa yung Word of God, they are crying out. Hindi natin alam kung paano sila nag-iiyakan doon. At nakita natin dito, when the Word was explained to them, when they heard the Word of God, nagkaroon po ng change sa kanila. Pinalakas pa sila ng pagkain lang nila. Yung panlabas na pagkain. Probably lumakas sila lang konti, no? Pero talaga nagpalakas sila yung word na narinig nila eh. Na-encourage sila eh. And after they hear the word of God, sinabi po doon, and sinabi po dyan, now they understood the words that had been made known to them. Sabi po, nag-rejoice na po sila. Masaya po silang umalis after that. Nagkakatuwaan na sila pag alis nila doon sa lugar nila. Kasi nga, naintindihan nila yung word of God eh. Same thing ngayon sa atin, na nandito, every Sunday, na tayo po ay tinuturuan ng Word of God, at alam ko lahat tayo natututo at nag-i-enjoy sa mga yan. At paglabas nga natin dyan, every Sunday, alam ko paglabas din natin mamaya, mas lalo tayong na lumakas, mas lalo tayong na-encourage, at mas lalo tayong ipapakilala pa ni Lord kung sino talaga at ano yung bagay na gustong ipagawa sa atin pare-parehan ni Lord. Amen? Dito nakita natin na lumakas po sila through the Word of God. Hindi lang po pagkain nila sa pag-take ng mga food ng katawan natin, but instead talaga lumakas sila sa pakikinig po nila ng Word of God. Sabi po dyan, where does our joy comes from? Ating bang joy ay nakuha natin sa mga bagay na nakikita natin, na na-acquire natin? Pwede. Pero sinasabi ng Lord that our joy comes from Him, from the Lord. Natangis sa Kanya natin. Sinabi ko na nga kanina na itong joy na to, wala tayong ginawa na gagawin natin eh. Kumbaga, binigay na to sa atin ni Lord eh. Nung tinanggap po natin ang Lord sa buhay natin, dumating na po yun. Sino yung nakakaalala pa rito? Nung nag-pray siya sa Lord, pinag-pray siya ng pastor, o ikaw lang mismo sa kwarto mo, pinag-pray mo, at after that, ibang-iba yung naramdaman mo. Ibang-iba yung feeling na parang ka nasa cloud nine. No? Ganun ang naramdaman natin. Ayun yung joy of the Lord na sinasabi. Na gustong iparamdam sa atin ng Lord every day. Hindi lang for some period of time, but every day of our lives that we can enjoy. Tingnan niyo po yung mga taong yan. Si Nick, nakilala niyo po si Nick, hindi po yan yung kaibigan ni Pastor na nasa Iba po yan. Si Nick Buyuchik. Siya po yung, makikita niyo po ba, do you think this person will enjoy life without the limbs, without his limbs? Probably kung titignan natin, hindi. Pero bakit niya nagagawang mag-enjoy? Nakakapag-talk sa mga tao, binibigyan ng encouragement yung ibang malalakas na katulad natin, and yet siya, tingnan mo itsura, para hindi ka ma-encourage sa kanya, dahil paano kung nabubuhay niya sa itsura mo? Pero God is good. Because nandun sa kanya yung Lord eh. Makikita natin yung fullness of life. No? Nakakangiti, nagsuswimming pa ka, walang kamay, walang paa. Diba? Pero nga, minsan nakakalungkot, minsan yung ibang kumbaga kumpleto naman sa katawan, pero makikita mo dyan sa namamalimos niya, ang laki-laki ng katawan. Diba? Pero itong taong tumakita natin talaga, the joy of the Lord talaga nandiyan sa kanya. Amen? Purihin po ang Panginoon. Amen. Our joy comes from the Lord. In John 15:11, sabi niya, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy may be full. Ang Panginoong Diyos po nagtinaga po natin sa buhay, yung mga bagay na narinig natin, actually yun yung mga bumuhay sa atin eh. Amen. Yun yung mga bagay na narinig natin sa Lord, na mga word of God, na talagang nagpatibay, nagpalakas. At ito, bakit pala sinabi ito ni Lord? Sinabi niya po dyan sa mga naunang verses is, siya yung talagang true vine na tinanggap natin sa buhay natin. Na hindi siya yung tipong false. Kung lahat ng sinabi niya, siya talaga eh. That when you remain in His Word, yung joy talagang nandun.
talagang patuloy na nating mararamdaman